serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas, World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, hindi isa sa publiko ng Administrasyong Marcos ang schedule ng rotation and resupply o RORE mission ng pamahalaan sa West Philippine Sea o WPS. Taliwas ito sa una ng rekomendasyon sa Pangulo kasunod ng pinakahuling agresyon ng China sa Ayungin Shoal kung saan isang Navy personnel ang naputulan ng daliri. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na nabuo ang nasabing desisyon matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Western Command o Westcom noong nakaraang araw kung saan personal na nakausap ng Pangulo ang mga tropang nakaranas ng harassment ng China sa Ayungin Shoal. Malinaw niya na hindi aksidente at hindi pagkakaunawaan ang akto ng China kundi sinadya ng mga tauhan nito ang ginawang harassment sa tropa ng Pilipinas sa Ayungin. Ayon kay Teodoro, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagdepensa sa teritoryo at pagpapatupad ng karapatan ng Pilipinas sa nasabing lugar at hindi kailanman magpapaalam sa kahit anong bansa tuwing magsasagawa ng aktibidad o gagampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng mga iligal at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea o WPS. Ito ang naging pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Western Command o Westcom matapos ang pinakahuling agresyon ng China sa Ayungin Shoal kung saan isang Philippine Navy personnel ang naputulan ng daliri. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng kalihim na personal na nakausap ng Pangulo ang mga tropa ng pamahalaan nakasali sa Rotation and Resupply o RORE mission na nakasaksi at nakaranas ng
pambabraso umano ng China. Lalong nagbigay inspirasyon sa mga tropa ng Pilipinas na gampanan ang kanilang tungkulin dahil sa pagbibigay suporta ng Administrasyong Marcos sa dedikasyon sa kanilang trabaho. Kaugnay nito, nagpasalamat ang kalihim sa patuloy na suporta ng mga Pilipino at pamahalaan sa ginagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kamara nakasuporta sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na resolbahin sa mapayapang paraan ang girian sa West Philippine Sea. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, dapat suportahan ang mga polisiya ng presidente bilang Chief Foreign Policy Architect. Ngunit aminado si Romualdez na nakakalungkot ang pagiging agresibo ng China. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nakasuporta ang Kamara sa pahayag ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na idaan sa peaceful settlement ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, bilang ang President and Chief Foreign Policy Architect, ay susuportahan nila ang kanyang mga polisiya. Gayunman, aminado si Romualdez na nakakalungkot ang pagiging agresibo ng China. Nagkaroon anya siya ng pagkakataon na ipaabot sa Chinese Ambassador sa Von den Noor noong Independence Day ang pagkadismaya at pagtutol sa agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at Chinese PLA Navy assets. Umaasa rin si Romualdez na hindi na maulit pa ang insidente kung saan may isang Pilipinong sundalo na naputulan pa ng daliri. Pero paalala ng House Leader na bagamat patuloy ang panawagan sa China na itigil ang panggigipit sa atin, hindi dapat maging batayan ang relasyon ng Pilipinas sa China ang hindi pagkakasundo sa West Philippine Sea. We stand by the President's statements. He's our Chief Foreign Policy Architect. We support him 100% on that score. We can all share the sentiment that China should lessen its aggression. And let us not make these disagreements and these conflicts in the West Philippine Sea define the totality of the relationship between China and the Philippines. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang inihaing motion for reconsideration ni suspended Bamban Mayor Alice Guo kaugnay sa reklamo ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa umano'y pagkakasangkot ng alkalde sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang lugar. Sa inilabas na order ni Ombudsman Samuel Martires, nakasaad na wala itong nakitang sapat na rason para irekonsidera at alisin ang ipinataw na preventive suspension kay Guo. Muli ring tinukoy ng Ombudsman na batay sa preliminary findings, may sapat na batayan at malakas ang ebidensya sa ngayon laban kay Guo at co-respondents nito na sina Campo at Sigua. Malinaw anya ang business interest ni Guo sa Baofu na nakita sa electric bill na nakapangalan sa alkalde. Ipinunto ng Ombudsman na hindi parusa o penalty ang preventive suspension na ipinataw nila sa 3. Sa halip ito isang preventive measure habang nagpapatuloy ang investigasyon. Layunin din anya ng preventive suspension na hindi magamit ng mga opisyal ang kanilang tungkulin para impluwensyahan ang mga testigo o mapakialaman ang mga dokumento na mahalaga sa kaso. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada hinikayat ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang assets ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay paraan niya maprotektahan ang integridad ng pondo ng bayan, matiyak ang accountability at maitaguyod ang transparency sa gitna ng mga alegasyon at mga ebidensya laban kay Guo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Minungkahi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa Anti-Money Laundering Council na ikonsidera ang pag-freeze ng lahat ng mga assets ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Giit ni Estrada, sa gitna ng mga aligasyon at mga lumalabas na ebidensya laban kay Guo ay nararapat lang na kumilos ang AMLAC para maprotektahan ang integridad ng pondo ng bayan, matiyak ang accountability at maitaguyod ng transparency. Binigyan din ng senador na isa itong mahalagang hakbang para maiwasan
ang paglilipat ng mga assets na iligal na nakuha ni Guo. Makakatulong rin anya ito para magkaroon ng masusing investigasyon at malaman ang katotohanan sa likod ng kaliwat ka ng akusasyon na may kinalaman umano ang lokal na opisyal sa ilang mga iligal na aktibidad gaya na lang ng money laundering. Higit sa lahat, ang aksyon na ito ay mag-uudyok din sa mga otoridad na masusing maimbestigahan ang sangasangang iligal na aktibidad na sangkot sa mga pogo. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dating Senadora Laila de Lima absuelto na sa lahat ng drug cases laban sa kanya. Ito ay matapos tuluyang ibasura ng Muntinlupa Regional Trial Court, RTC Branch 206 ang ikatlo at huling drug case ni De Lima. Ginarantihan ng hukuman ang demerit to evidence ng kampo ni De Lima. Kaugnay nito, hiningi ng kampo ni De Lima sa RTC Branch 206 ang pagpapawalang sala sa kanya. Ito ay dahil hindi napatunayan ng prosekusyon ang umano ay mga kasalanan ni De Lima sa mga nangyaring paglilitis. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte dapat igalang ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Samantala, sinabi ni Romualdez na hangad niya ang ikapagtatagumpay ni VP Sara sa lahat ng kanyang mga gawain, lalo na sa pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Dapat ay igalang na lang ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na umalis sa gabinete. Ito ang tagon ni Speaker Martin Romualdez sa mahingan na reaksyon sa pagbibitiw ng bise bilang kalihim ng DepEd at chairperson ng NTF-ELCAC. Ayon sa leader ng Kamara, sinabi na ng Vice Presidente na ito ay kanyang personal na desisyon at dapat ay igalang na lang ito. Patuloy naman na hinahangad ni Romualdez ang ikatatagumpay ni VP Sara sa lahat ng kanyang mga gawain, lalo na ang pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino. As the Vice President mentioned, I think this was her personal decision, and we respect the decision. We only wish the Vice President and nothing but the best, and we wish her always the best of luck in all the endeavors and in her service to the Filipino people. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakatanggap ang National Amnesty Commission o NAC sa pamamagitan ng Local Amnesty Board o LAB sa Cotabato at sa tulong ng 6th Infantry Campilan Division ng 62 bagong aplikasyon para sa amnesty program ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon sa NAC, ang mga bagong aplikante ay mula sa CPP, NPA, NDF na karamihan ay mga katutubo mula sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Nasa 55 sa mga ito ang personal na naghain ng kanilang aplikasyon, 5 ang kasalukuyang nasa detention at 7 ang kinakatawan ng kanilang mga abogado. Ayon kay NAC Commissioner Attorney Nasser Marohom Salik, ang pagsusumite ng huling batch ng mga aplikante ay nagpapakita ng positibong pagtanggap at kumpiyansa ng mga dating rebelde sa amnesty program ng pamahalaan. Sinabi ng opisyal na inaasahan ng NAC na mas marami pa ang mag-a-apply para sa amnestiya sa patuloy na isinasagawang orientation seminar ng NAC kaugnay sa amnesty program sa iba't ibang mga tukoy na kampo ng mga dating rebelde na saklaw ng programa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ligtas ang 27 mga tripulanteng Pilipino na sakay ng MV Transworld Navigator matapos ang pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Ayon kay Kakdak, bagamat 3 beses na pinuntirya ng missile ng Houthi, hindi napuruhan ng barko at ligtas ang lahat ng mga Filipino seafarer. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paglalayag ng barko patungo sa isang daungan sa Africa. Tiniyak ng kalihim na agad iuuwi ang mga seafarer pagdating nito sa isang ligtas na daungan. Naabisuhan na rin anya ang pamilya ng mga apektado
arestyadong seafarer tungkol sa insidente at ang kalagayan ng mga ito. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Nilinaw ng Department of Health o DOH na bihira lamang ang kaso ng human-to-human transmission ng quarry fever o kilala rin bilang Q fever. Ito ay matapos kumpirmahin ng Department of Agriculture o DA na nakapasok na sa bansa ang naturang sakit na karaniwang tumatama sa mga hayop gaya ng kambing, tupa at baka. Ayon sa DOH, nagsasagawa na sila ng assessment kung ano ang panganib na dala nito sa isang tao na tatamaan ng Q fever. Aabutin ng 2 hanggang 3 linggo bago maramdaman ang sintomas ng Q fever sa tao kabilang ang lagnat, pananakit ng ulo, fatigue, pagkahilo at pagsusuka. Ang Q fever ay mula sa bakterya na Coxiella burnetii at maaari ding magamot ng mga antibiotic na nabibili sa mga butika sa bansa. Samantala, pinayuhan ng DOH ang publiko na iwasang lumapit sa mga hayop na posibleng may Q fever at agad kumonsulta sa ospital sakaling magkaroon ng exposure. Naitala ang unang kaso ng Q fever sa government breeding station sa Marinduque mula sa mga imported na kambing galing ng Estados Unidos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Philippine Air Force o PAF pinarangalan ang mga taga-suporta na may malaking kontribusyon sa pagsulong ng misyon ng PAF. Ayon kay PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño, malaki ang tulong ng kanilang mga taga-suporta sa patuloy na tagumpay at pagpapahusay ng operational capability ng PAF. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Pinarangalan ng Philippine Air Force ang 11 natatanging stakeholder na may malaking kontribusyon sa pagsulong ng misyon ng Philippine Air Force. Ito ay sa ginanap na Stakeholders Night Awarding Ceremony sa Philippine Air Force Multipurpose Gymnasium sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City noong Biyernes ng gabi na pinangunahan ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño. Kabilang sa mga awardee ang mga sumusunod: si Assistant Secretary Mary Ann Z. de la Vega ng Budget Preparation and Execution Group, Department of Budget and Management, Ashanti Sales Incorporated, PTT Philippines Foundation Incorporated, Department of Health, SM Foundation Incorporated, Land Bank of the Philippines, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ABS-CBN Foundation, San Miguel Corporation, Supreme Student Council of the Philippines at Korea Aerospace Industries Limited. Sa kanyang mensahe, binigyang din ni Lieutenant General Pareño na ang patuloy na tagumpay ng Philippine Air Force sa pagpapahusay ng kanilang operational capability ay hindi makakamit kung hindi dahil sa suporta ng kanilang mga stakeholder. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Muling hinikayat ng Office of Civil Defense o OCD na gamitin ang Hazard Hunter PH app na nagbibigay ng hazard information at assessment upang matukoy ang distansya ng isang ari-arian mula sa mapanganib na lugar. Ito ay isang web-based application na magsisilbing gabay upang matukoy kung ang isang bahay o ari-arian ay nasa mapanganib na lugar gaya ng fault line, malapit sa bulkan at danger zone. Ayon sa OCD, layon nito na bigyang kamalayan ang publiko sa mga tinatawag na natural hazard upang mahikayat ang mga ito na magplano. Makatutulong ito sa mga property owner at mga nagbabalak bumili ng lupain, land developer, planner at iba pa na tukuyin ang mapanganib na lugar para sa kanilang planong investment. Sa ganitong paraan, ayon sa OCD, mapabababa ang tsansa ng pagkakaroon ng casualties na epekto ng mga nagbabantang panganib. Formal itong ipakikilala ng OCD sa Second Nationwide Simultaneous Earthquake Drill na isasagawa sa Hunyo 28 sa ganap na 2:00 ng hapon. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Lawag. Senior high school students na TESDA certificate holder ipaprioridad sa ilalim ng Government Internship Program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. In pagamo ti Technical Education and Skills Development Authority nga adda ti katulagan iti nagbabetanda iti Department of Education, Department of Labor and Employment ken Department of the Interior and Local Government managiti panagay prioridad dagiti senior high school students segon kinites da Provincial Director Socorro Galanto. Nasken amay prioridad dagiti senior high school nga addaan ti National Certificate when Certificate of Competency amay liemplyuda iti apprenticeship when ogbalin nga GIP iti lokal na gobyerno. Kunana ang ma-assess dagiti estudyante baben iti TESDA no maibilang da a national competitive when certain competency. Inbatad ni Galanto nga iprioridad met ti dole nga ipayan ti toolkits dagiti estudyante nga gigigem iti national certificate tapno mapapigsa ti skills dagitoy. Enayon na ano bilang kwalipikado ti masiknan iti may sa trabaho kitrebeng laing nga maala dagitoy iti paglaingan da nga industriya. May palagi pa dahiti ti may sa kalikagom di Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ti panakapapigsa ti Technical and Vocational Education and Training when TVET kadigiti senior high school tapno maadanda ti industry related skills ken adal tapno makasagana da nga agtrabaho. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Halos 1,000 magsasaka sa La Union na tulungan sa ilalim ng isang programa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Inyuswa ti Gobyerno Provincial ti La Union babaen ti Office of the Provincial Veterinarian ti programa Porga Kapon Binsaniha na mangipapay ti libre akasapulan na serbisyo ti veterinaryo kadagiti babasit kandakel a ruminants kas kadagiti kalding karnero nuang ken baka nang ted iti tulong kadagiti mannalon ken agtartarken ti dingwan iti probinsya. Manipot iti serya Porga Kapon Binsanihan 830 baka sang gasot 25 anuang ken inamagasot 70 maysa kalding tinaypayan ti serbisyo ti veterinaryo kasi ti estrus heat synchronization, artificial insemination, panagkapon, panagpurga, ken vitamin supplementation. Agdagup met iti siya magasot 73 mannalon tinatulungan, babayan kadagiti aktibidad anaited iti programa. Naisayang ka ti purga kapon binsanihan iti tunggal Martes anang rugi iti Pebrero itatawan, kadagiti na dumaduma nga LGUs ti La Union ngam temporaryo na sardeng gapo iti panangrugi iti panawan ti tudo. Naituding ang maituloy manen ti programa inton Setyembre 2024, apaman nga ipolubos ti panyempo. Taginayon ti Sibubukal a gobyerno provincial ti takder na iti panangipaay iti sapasap kadagiti kangronan kaakasapulan uray kadagiti tingwen ti La Union. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert, na ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Mga benepisyaryong mangingisda ng BIFAR Eastern Visayas sumasailalim sa Community Managed Savings and Credit Association. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Camplon. Kaparte ito na pagiging malampuso na isang livelihood association and ang maupay nga pagmanehohan kita or income han grupo. Kasumpay hini may ara mga fisher folk associations nga benepisyaryo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 8 an appeal o na-engage sa tinatawag nga COMSCA or Community Managed Savings and Credit Association. Sumala kan BIFAR Provincial Fisheries Officer Ms. Fervina Avorque. Kunhira nasulod nga nakikighimang raw mga asosasyon lain lahiton technical nga livelihood intervention apil gihapon din yan pagdumara
marahin financial literacy. Hakoms ka ang mga miyembro ng hatag share or savings kada simana. May social fund ngan iba pa, di nan pondo nga ira natitirok, in pwede mautang ngan gamiton paninvesthan kada miyembro. Dugang pa di Avorkem, may mga asosasyon gihapon ngan kita in igindi deposito ha bangko. Urog labi naton mga may ada dak nga kita sugadhan nagbabangusan. Obligado nga may ada active bank accounts. Tikang dili ha syudadhan Borongan, Dayan Kampluan para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan, na naulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Pangangailangan ng soybean sa bansa napakalaki ayon sa Department of Agriculture, Region 10. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Gibutyag ni Jimsel Tigbao, agriculturisto o focal person sa kasaba sorghum ug soybean sa Department of Agriculture Region 10 ato sa programang Usapang Agrikultura nga dako kayo ang panginahanglanon sa soybean sa atong nasud. Sa kasamtangan anaa sa usa ka 200 bilyones metriko toneladang panginahanglanon sa mga feed millers. Gidugang ni Tigbao nga namugna ang soybean industry tungod sa kadako sa panginahanglanon alang sa mga kahayupan. Samtang nagsugod ang industriya sa soybean tungod sa pagkaon. Gani, base sa history, ang tunghaan sa Mountain View College sa Mount Nivo, Valencia City sa Lawigan sa Bukidnon, kabahin sa pagsugod sa industriya sa soybean tungod kay ang maong tulunghaan nagahimo og mga pagkaon nga gikan sa soybeans. Samtang 90% sa mga soybeans nga kinahanglan sa ato mga mananap gina-import gikan sa gawas sa nasod ug walay igong supply sa soybeans sa atong nasod nga makahulip niini. Tungod niini, giawhag karon ni Tigbao ang mamag-uma nga gustong mutanom og soybeans nga moduol lang sa buhatan sa Department of Agriculture aron mahatagan sa ilahang gikinahanglan mga similya, abono ug mga post-harvest facilities. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Lungsod ng Zamboanga, ipinagdiwang ang ika-23 anibersaryo ng Dia de Fundación de Chabacano. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ya celebra el ciudad de Zamboanga na encabezamiento del gobierno local el ACA-13 celebración del Día de Fundación de Chabacano recientemente. Según con alcalde John Delipe, ya promete él bajo que su administración ay sostener con el maga esfuerzo para mantener el lenguaje chabacano ay está como primer lenguaje del mga zamboangueño, especialmente el nuevo generación. Si acorda, ta celebra el Día de Fundación de Chabacano durante junio 23 cada año, base na Ordenanza 374 que aprobó na año 2011. Mediante del mencionado celebración, ay conducir también el juramiento del mga oficiales y miembros del Zamboanga City Tourism Council y la inauguración del official website del turismo local de Zamboanga. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para ng Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Justine mula dyan sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, kauna-unahang Academic Consortium for Smart Health Solutions, inilunsad sa lungsod ng Iligan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Gipasiyugda sa dakbayan sa Iligan ng unang Academic Consortium for Smart Health Solution, pinaagi sa usa ka seremonya sa maong dakbayan diin ang mga kawani sa gobyerno, aktibong pribadong sektor ug mga eskwelahan ng inahanglan ang ilang bahin. Ang okasyon nahitabo sa usa ka mga pribadong eskwelahan sa dakbayan, ang Iligan Medical Center College o IMCC Iligan City. Kini gipaluyo sa maayong nga Mayor Frederick W. Siao uban ang mga pangunahing lokal nga
nga mga opisyal sa LGU Iligan City. Apil dinhi ang City Health Office o ang mga doktor niini. Samtang ang Center for Digital Iligan Innovation and Sustainability usa sa usab na nagpakita og suporta. Aktibong mitabong usab ang lain-laing eskwelahan sa dakbayan sama sa St. Michael College, STI Iligan o ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT. Ang maayong koordinasyon mao ang gitungha nga makabton ang mga mas malapad ug progresibong pag-uswag alang sa pagbilis nga mga solusyon sa mga isyu ug mga problema sa panglawas sa dakbayan. Kini nga pamaagi mao ang pangkahatag dayon og solusyon sa matag balatian sa mga pasyente aron sila makasiguro sa mas dali nga pag-ayo ug paglabaw sa ilang mga sakit. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, ang tabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinawi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang agam-agam ng mga grupo ng mga magsasaka sa ipatutupad na tapyas taripa sa imported na bigas at iba pang piling produkto. Kasunod na rin ito ng pag-i-issue ng Malacanang ng Executive Order o EO number 62 na magbababa sa 15% ng taripa sa mga imported na bigas tulad ng brown rice, semi-milled o wholly milled rice, glutinous rice, basmati rice at iba pang rice variety mula sa 35%. Ayon kay Agriculture Secretary Tiu Laurel, hindi may tuturing na anti-farmer ang naturang tapyas taripa dahil nakatuon ang pamahalaan na mapunan ang anumang mawawala sa RCEP fund. Aniya, patuloy na susuportahan ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga kagamitan at pangangailangan ng mga magsasaka. Sa katunayan, may plano aniya ang DA na dagdagan pa ang suporta sa mechanization at maging sa pinamamahagi nitong fertilizer. Maging ang NFA ay patuloy rin aniyang bibili sa mga magsasaka sa presyong hindi sila malulugi. Binigyang din naman ng kalihim na isa sa hangad ng tapyas taripa ang maibaba ang presyo ng bigas sa merkado para matulungan ang mga mahihirap na Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, positibo ang Department of Agriculture na tataas ang inventaryo ng bigas na aabot sa 3.64 na milyong metriko tonelada sa pagtatapos ng taon sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Operations Nichols Manalo, ang inasahang volume ay katumbas ng mahigit 93 araw ng national rice consumption o lampas sa 1.9 na milyong metriko tonelada na naitala noong Disyembre ng taong 2023. Sinabi ni Asek Manalo na siya ring direktor ng National Rice Program ng DA na tanging 191,233 metriko tonelada ng bigas o katumbas ng 2% ng 9.2 milyong metriko tonelada sa dry cropping season ang nasira
pagsisira ng El Nino. Sakaling may sakatuparan ang inaasahang imbentaryo ng bigas sa pagtatapos ng taong 2024, ito na ang pinakamataas na imbentaryo at mas mataas sa 3.42 milyong metriko tonelada na naitala noong 2010 batay sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 4% o katumbas ng 188,861 metriko tonelada sa target na 4.5 milyong metriko tonelada ng mais naman ang naapektuhan ng El Nino. Binigyang diin ng opisyal na patunay lamang ito na hindi gaanong naapektuhan ang supply ng bigas at mais sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, muling iginiit ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na kailangan nang ipatupad ang 750 pesos across the board wage increase upang makamit ang 1,200 pesos na arawang family living wage. Sa gitna na rin ito ng pagsisimulan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region o RTWPB-NCR na talakayin ang petisyong umento sa sahod. Sabi ni Brosas, ang kasalukuyang minimum wage sa Metro Manila na 610 pesos ay hindi sasapat para punan ang batayang pangangailangan ng pamilyang Pilipino lalo na at patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Tinuligsa rin ng Lady Solon ang mungkahi ng ilang employers group na magpatupad ng 24 pesos na wage increase. Aniya, isa itong insulto sa mga manggagawang Pilipino gayong ang mga malalaking kumpanya ay tuloy-tuloy lang sa pagkamit ng mataas na kita. Sinabi pa niya na 38 Filipino companies ang nakasama sa Fortune Magazine's inaugural Southeast Asia 500 list. Kasalukuyang nakasalang pa rin sa House Committee on Labor and Employment ang panukala para sa taas sweldo ng mga manggagawa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magbayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Naging makulay ang panimula ng Gilas Pilipinas Girls sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa 2024 FIBA Under-18 Women's Asia Cup Division B kung saan dinominan nila ang Maldives sa impresibong panalo 141-18 sa larong ginanap sa Shenzhen, China. 5 Gilas players ang nakagawa ng double-digit scoring sa pangunguna ni Jolzin Impreso at Alicia Villanueva na kapwa gumawa ng 18 puntos bawat isa. Nakagawa ng double-double naman si Gab Ramos sa nalikom nitong 13 puntos at 10 rebounds habang halos double-double din ang nagawa ni Cristina Lapasaran na may 11 markers at 9 na rebounds. Susunod na mga kalaban ng Gilas Girls ang Lebanon sa Martes para sa kanilang kampanya na makakuha ng maagang 2-0 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang linggo bago sumabak sa Olympic Games, nagpakita ng gilas si Filipino pole vaulter EJ Obiena kung saan nakopo niya ang 2 gintong medalya sa Poland. Nakuha ni Obiena ang titulo sa Czesław Cybulski Memorial kung saan nalundag nito ang 5.87 meters para pagharian ang 10 atletang kalahok sa torneo. Naging panibagong stadium at meeting record ang nalundag ni Obiena na 5.87 meters.
tinalo ng 28 anyos na si Obiena ang paboritong atleta mula Poland na si Piotr Lisek na nalundag ang 5.82 meters para makuha ang silver medal, habang si Hossein Asim Al-Hizam ng Saudi Arabia ay nagkasya sa bronze sa nalundag nitong 5.62 meters. Ang pinakabagong accomplishment ni Obiena ay ilang araw lamang pagkalipas niyang pamunuan ang Irena Shevchenko Memorial sa Bydgoszcz, kung saan nakapagrehistro ito ng lundag sa taas na 5.97 meters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng mas malakas na puwersa ang Choco Mucho Flying Titans sa darating na 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference. Inanunsyo ng Ribisco, ang may-ari ng Choco Mucho, sa kanilang social media page na kinuha nila ang serbisyo ng veteranong spiker na si Dindin Santiago Manabat. Nagkampiyon si Santiago Manabat para sa koponan ng Cherry Tigo 7 Pro crossovers at huli siyang naglaro para sa Akari Chargers. Magandang balita ito para kay Coach Dante Alinsunurin at management ng Flying Titans dahil sa inaasahang pagkawala ni Cici Rondina at Cherry Nunag dahil sa kanilang responsibilidad na maglaro para sa national team na Alas Pilipinas. Sinabi ni Alinsunurin na namomblema na sila bago pa man ang championship laban sa Creamline Cool Smashers at ngayoy nabawasan pa ng 2. Sa ngayon ay kulang sa tauhan ang Choco Mucho dahil nagpapagaling pa rin ang 3 nilang inaasahang players na sina Kat Tolentino, Des Cheng at Aduke Ogunsanya na nagtamo ng mga injuries. Malaking hamon para sa Choco Mucho ang Reinforced Conference na pantayan ang kanilang performance kung di lagpasan nito ang 2 magkasunod na season kung saan nakopo nila ang silver medal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, sa mga nag-aabang naman po ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito naman po si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Nagtambal para sa isang proyekto ang kapamilya stars na sina Jane De Leon at Janela Salvador sa isang proyekto ngayong Pride Month ng June. Ito ay para sa bagong kanta na maghahatid ng kilig sa LGBTQIA+ community. Ito ang kantang Hey You na inilabas nito lamang June 22. Sa Instagram account ni Janela, ipinakilala nito ang teaser ng naturang music video. Sa YouTube naman, ang music video ay nag-trending agad at pang-16 sa listahan ng trending for music. At umiikot ang istorya ng video sa dalawang magkaklase na may lihim na pagtingin sa isa't isa hanggang sa nag-first move nga ang karakter nitong si Jane at doon na nagsimula ang kanilang kilig moments. At sa dulo ng video, may iniwan pa itong mensahe na ang sabi ay love is love regardless of who it finds. Sa isang panayam, sinabi ni Janela na maraming pinagdaan ng pagsubok ang kanilang paggawa ng nasabing music video pero ang mahalaga ay maganda ang kinalabasan nito. Nabanggit din niya na umaasa siya sa posibleng collaboration projects nilang dalawa ni Jane very soon.
Samantala sa iba pa nating chika for today, muling magsasama ang aktor na sina Vong Navarro at sikat na direktor na si Eric Mati para sa isang reunion project makalipas ang isang dekada. Kung maalala, taong 2004 pa ang huling proyekto nilang dalawa kung saan bumida si Vong sa pelikulang Gagamboy. Ibinalita ito ni Vong sa kanyang Instagram account kung saan makikita ang picture na kasama sina Bea Alonzo, Joy Marquez at Joel Torre na tila magiging parte ng cast members. At present din ang film producer na si Dondon Monteverde. At ibinahagi din ni Direk Mati ang parehong litrato at sinabing looking forward siya na magkikita ulit sila. At wala pang detalyeng ibinahagi ang dalawa pero maraming mga tagahanga ang nanguhula na magkakaroon daw ng comeback movie si Vong makalipas ang 4 na taon. At sa uli natin chika for today, inamin ng aktres na si Michelle Vito na pinatigil niyang maghubad at makipag-love scene ang kanyang partner na si Enzo Pineda. Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda ay natanong nga ang aktres tungkol sa naturang balita na nagsimula lang noon bilang blind item. Revelasyon ni Michelle, totoong may pagkakataong pinagbawalan na niya noon si Enzo na tumanggap ng mga proyektong kailangan niyang magpa-sexy at magpakita ng hubad na katawan. Ayon pa sa kapamilya actress, baka nata-typecast na raw itong si Enzo dahil sa mga pagtanggap ng mga ganoong proyekto kaya pinagbawalan na niya itong sumabak sa ganoong daring role. Payag naman ni Enzo tungkol sa mga ginawa niyang pagpapasexy at love scenes bilang aktor. Hindi raw may kukonsidera bilang aktor kung hindi ito magiging bukas sa mga ganoong mature roles. Ayon pa kay Enzo, kailangan niyang maranasan ang ganoong trabaho dahil parte lamang iyon ng pag-explore at pagiging open sa mga ginagampanang role bilang isang aktor. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating balitang negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating balitang showbiz kay Mama JT, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!